Milyon-milyon kaya ang inaabot na sweldo ng mga bayarang vloggers ng China na inispook na pinangalanan ni Attorney Katrina Enrile? Ako ay nagtatanong lamang. Kasi guys, in the first place, hindi malabo. Promise guys, may posibilidad na talagang milyon yung earnings ng mga yan. Kasi unang-una, eto balita ako sa inyo, kita nyo naman yan, no? SMNI paying Jason sa 1 million a month for consultancy job. So, SMNI pa lang yan guys, partida. SMNI pa lang ang nagbabayad dyan. 1 million na ang sinusweldo ni Jason sa. Ano nga bang ginagawa ni Jason sa? 'Di ba naninira, nagpapakalap ng fake news. At itong si Ka Eric at si Jeffrey Celis. Jeffrey Celis and Ma'am Lorraine Badoy, sorry. 100,000 monthly salary for SMNI anchors who reportedly fake news versus Romualdez. Sumusweldo ng 100,000 per month yung mga SMNI anchors. So ngayon, the biggest question here, kasi syempre ibang bansa to guys, di ba? International. So hindi malabo, nagagastos dito ang China ng malaki. Kasi imagine, hindi nila nakuha yung gusto nila kasi ang ating presidente talagang lumalaban sa usaping West Philippine Sea. Imagine, hindi binibigay ni President, hindi niya hinahayaan na makuha or maangke ng isang teritoryo ng bansang Pilipinas. So basically, itong mga vloggers na to, kasi kung napapansin nyo, iisa lang yung mga boses niyan, di ba? Iisa lang. To the point na galit sila every time na dinidefend ni President itong pambubuli ng China sa atin. Meron silang one message kung napapansin nyo yan. Kaya nga pag tumirada si Maharlika, sinusundan na din at sinusundot ng ibang mga vloggers yan. So ngayon guys, hindi malabo na sumusweldo sila ng milyon per month. Diba kasi imagine guys hindi magsasalita itong si Attorney Katrina Enrile ng may binabayaran si Martin Anda na galing sa pera ng China kung wala siyang dinadalang ebidensya. Kasi guys, ito yung sabi ni Attorney Katrina. Pakinggan natin. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we're in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, pupunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. See? Diba, mga walang appreciation sa mga little or big improvements sa ating bayan. Talagang niliteral na walang sekreto ang hindi nabubunyag. So, itong mga taong to, this is a threat to our sovereignty. Imagine guys, national security natin nasa panganib ng dahil sa mga vloggers na to. So, dapat kasuhan to guys ng treason. Kung mapatunayan man na guilty sila at tama itong si Attorney Katrina Enrile. Kasi imagine guys, in the first place, hindi naman to magsasalita o hindi to mag-i-sploke ng ganito kung wala tong matinding ebidensya. Kasi pansin nyo, yung kinaibahan ni Attorney Enrile dito kay Attorney Harry Roque. Si Harry Roque gumagamit ng according to my bugwit, according to my A1 sources. Samantalang itong si Katrina, direktahan. Real talk, guys. Diniretsa niya. Wala nang patumpik-tumpik pa. Kasi guys, attorney to malabong magsinungaling to kasi in the first place, libelous yung kanyang mga pinagsasasabi. Kung wala siyang dalang mabigat na ebidensya.
Kaya malabo guys na sabihin nyo na itong taong to ay nagsisinungaling. Kasi in the first place, attorney yan, may kinalaman, may alam yan sa batas. Alam niya na libelous yung kanyang mga binabagsak na salita. 'Di ba? Diyan na lang guys, mag-isip na lang kayo. Diyan na lang sa part na yan, mag-isip kayo. At kagaya ng sinabi ko, inulit na to. Sinabi na to noon ni JV Ejercito. Matagal na to eh. Siguro nung June pa to or July. Nung nakipag-meeting yung ibang mga vloggers na to doon sa China. Pumunta doon sa China. Inisplok na to ni JV Ejercito. Ang nangyari nga lang, binugbog siya ng mga anti-Marcos at pro-China vloggers. Promise guys, binugbog siya ng atake sa social media eh. Talagang literal na mga attack dogs tong mga hayop na to. Guys, sa mga hindi nakakalam, kasi pinlay ko na yung video kanina, pero ulitin ko sa inyo. Itong revelation ni JB Ejercito. Pakinggan nyo Supporters ni Duterte, alam naman natin kung gaano kabagsik din yung mga yan. Ay, oo. Hindi naman sa nagtitreten sila politically, pero they can organize din protest. Ay, ako nga yung ilang sektor doon. Ako, taga-suporta ako ni Pangulong Duterte noong panahon na ako nagdepensa ng halos lahat ng mga infrastructure project dahil ako'y naniniwala. Kaso, may ilang sangay ng DDS. Nakakalungkot. Sila po ay pinopondohan ng China to create destabilization. At nagkataon, pagkatapos nilang 2 linggo sila sa China, magda 2 linggo ka ba sa China? No? Siguro na ano na yan, na indoctrinate at nagkaroon ng pare-pareho mensahe. Nagkataon naman, nagsalita ako tungkol sa West Philippine Sea. Ako yung una nilang pinunterya at saka si Commodore Jun Tariela ng Coast Guard. Tapos si Secretary Gibo Teodoro. Ang sa akin lang kasi hindi ko rin akalain sa ganitong sitwasyon, tumatawid tayo ng political color eh. Na binubuli tayo ng China. Dapat magkaisa tayo, Pilipino tayo. Ang kinalulungkot ko yun, hindi ko sukat akalain. Yung mga Pilipino na ibibenta ang ating bayan. No? Mahirap yun. Nakakalungkot. Ibig sabihin mo, JB, meron dyan na nasa payroll na, kumbaga, ng China? Yan ang Yun ay nasa pinapakilos Intel nila? report. Yan po, inakausap ko. Intel report yun. Yan, very credible. Ito ba, ito ba yung mga may pupunta ng China ba? Ito ba yung mga pupunta ng China? Na bumisita pa? Pumunta pa ng... Matagal dun. Tagal dun? Matagal, 2 linggo. Ito si Ha? Eusebio nandun eh. Eusebio. Ito ba yun yung mga all expenses paid na pinapunta doon sa hanggang China? dito na Parang ngayon. ganun. Ito ba yung mga sinasabi mo? Sila Mark Lopez, tako. Naku, kawawa naman. Huwag naman. Huwag naman. Okay, 2 linggo silang nagtagal. Imagine na walang bayaran na nangyari dyan. 2 linggo yan guys, imagine. See? Hindi ba kayo nahiya na tawagin kayong attack dog? Magkano ang prinsipyo at dignidad ninyo? Na nililipat nila yung issue sa amin na kami daw tong bayaran ni House Speaker, bayaran ni President, bayaran ng administrasyon na to kasi tanggol kami ng tanggol. Abay malamang ipagtatanggol namin kasi bayan natin to. Ipagtatanggol natin kasi binubuli tayo. 'Di ba? Ipagtatanggol natin kasi sinisira nilang ating administrasyon. Malamang magtatanggol tayo. Pilipino tayo eh. Pero hindi ko lubos mawari na may mga ganitong Pilipino na ipinagkakanuno ang sarili nating bayan. Grabe. Sabi dito sa balita, basahin natin Bata ng Beijing, Enrile's daughter, Andana, founding anti-Marcos vlogger using China money. Kita mo, magiging bata-bata-uy ka na nga lang. Bay, bata ka pa ng Chekwa. Kakahiya. Nakakahiya talaga, promise. Sabi pa dito, kasi sa mga hindi outdated dyan, guys, nag-splook itong si attorney Katrina Enrile, muntikan ko nang masabi Katrina Halili. Attorney Katrina, nag-splook siya na itong si Martin Andanar daw ang founder ng mga anti-Marcos vlogger na ginagamit ng pera ng China. Kaya nga guys, parang biglang nag-refresh sa mind ko yung mga 150 pages na tinake down ng Meta because tinitira itong China, nakikialam sa issue ng West Philippine Sea. Kaya nga mayroong mga pages na take down.
Yung kaibigan ko nga, isa sa mga na-take down kasi nag-content siya sa West Philippine Sea at kumampi siya dito kay President. 'Di ba? Sa ginawang pambubuli sa atin. Now anyway, yun lang, na-recall ko lang. So possibly, behind the bars dito is yung China propagandista. Kasi, you know what guys, hindi nila kayang kontrolin si President eh. Hindi kasi ibinibigay ni President itong ating bayan, not unlike dito sa mga Duterte na hinahayaan lang na magtayo ng kung ano-ano dyan, binubuli tayo, tapos may news blocking pang nangyayari para walang alam yung mga mamamayang Pilipino sa mga eksena ng ganap doon sa WPS. Diba? Now anyway, sabi dito, the daughter of Presidential Chief Counsel Juan Ponce Enrile has accused the former Communications Secretary Martin Andanar of founding bloggers critical of the Marcos administration using money from China. So ganito kasi guys yung parang napapansin kong senaryo nila. Galing sa taas, 'di ba? Sige, tirahin nyo to. Sabi na lang natin pulburonic issue. Tirahin nyo to. Ngayon, ito naman ng mga nakikinig, mga sabi na natin mga katulad ni Andanar, 'di ba? Sige, tirahin niyo to, mayroon tayong ganito ganyan. May napag-usapang value na. Ito namang mga vloggers, ito na yung mga attack dogs. Atake dito, atake doon, kahit mga walang ebidensya. 'Di ba guys, pansin niyo? Oh, yung sa pulburon issue may ebidensya ba? Wala. Tapos at the end of the day, nung wala silang may labas na ebidensya, ang sinisi si Aimee. See? Para kayong mga tae na nakikinig sa mga gagong 'yan. Cagayan Economic Zone Authority or CZA Administrator and Chief Executive Katrina Ponce Enrile named Andanar as she warned the public against believing the propaganda of blogger like Maharlika and Sas Rogando. So itong si Maharlika ay bungangera na yan. Ngayon, ang napansin ko, dati may sense yung mga vlog niyan. Pero now, nawalan ng sense dahil nga paid by troll. You know, paid. Bayad. Binenta ang dignidad at prinsipyo. Kagaya ni Sas. Nakakaloka. Hindi ba kayo naawa sa ating bayan? Well, si Maharlika nandun sa Pilipinas eh. Ay, nandun sa, sa Amerika. So, ano pa bang paki niyan sa mamamayang Pilipino as long as kumita yung hayop na yan? Diba? Nakakalungkot isipin. Nakakalungkot. Nakakadismaya. Promise. I just found out that Martin Andanar is not based here. Yan na nga yung pinakita kong video sa video kanina sa inyo. Hindi natin uulitin yan. Pero sa madaling sabi, ang ginagawa nila is character assassination. You know, sisirain ang reputasyon ng isang tao na hate nila na mataas ang posisyon sa gobyerno. So, a character assassination ang ginagawa nila. Tapos, wala silang mga sapat na ebidensya. Kasi nga, bayad naman sila. And alam nilang hindi sila, papatulan ng ating Pangulo. Kasi wala namang time para pumatol itong ating presidente sa mga ganyang bagay. So, ako, isa ako sa mga natitriggered. So ako, yung magdi-defend, isa ako sa magdi-defend sa administrasyong to. Kasi, ang ating Pangulo, binababoy na, binabastos nila, hindi nagsasalita. Well, kung ating Pangulo, ganun, kami hindi. Boboses kami. Tarantado. Nako. I think million. Million yung sinusweldo ng mga yan. Hindi malabo. Kasi yung mga ganyang word, ganyan yung atake. 'Di ba? Wala nang pakialam sa dignidad, prinsipyo, makasira man. Kahit nga si First Lady Liza, 'di ba, siniraan ni Maharlika na mayroong skandal. Kaya hindi malabo, guys, na milyon yung sinusweldo ng mga to. Tingnan nyo na lang yung pattern, guys. Tingnan nyo na lang yung pattern. At sa mga viewers natin dyan, maging matalino kayo. Promise. Kasi nasa atin yung future. Hindi natin mababago ang mga nakaraan kasi nagdaan na yan eh. Pero kaya nating baguhin ang future. Gets nyo? Be wise. Be wise.